Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo, alam namin kaya namin mag-dominate, kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was... Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bisya pa Buddy Ballesteros, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just... Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito naman si Wino Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, rainy day. At narito pa ang headlines natin mga balita ngayong Ixwell Day, Miss Wina. 28 ng buwan ng Agosto. Sa
Sa ating mga headlines, 4 na pisong rollback sa diesel. Totoo ba ito, rollback? Sasalubong daw po sa atin sa susunod na buwan. Gasolina at kerosene may rollback din. Halaga naman ng piso lalo pang sumadsad kontra dolyar sa pagbubukas ng trading ngayong Biyernes. Nako, eto nga, katetext lang ni Mr. Michael Ismagay, our business correspondent. Sumadsad ang halaga ng piso sa dolyar sa halagang 62 pesos and 25 centavos per US dollar. Wow! Samantala, isang Pinoy doktor kabilang sa mga nawawalang turista sa Nepal. Senado naman magdodoble kayod sa impeachment trial at budget hearing. Bureau of Fire and Protection official sa Calabarzon sinibak. 2 tauhan inimbestigahan din dahil sa Islata for sale. Online game na Roblox napasok ng extremist groomers. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Trahedya naman ng tumawid na bangka sa Zambales. Naku po, 6 ang patay. 3 ang wala. Search and rescue operations nagpapatuloy. 25 years old naman na babae nakitang patay sa 3 oras na sunog sa Quezon City. 35 anyos naman na nurse nabagsakan ng waiting shed sa Samar. Diyos ko, patay din. Ilang lugar uulanin sa buong weekend dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Mukhang sabi kanina hanggang linggo pero mukhang abot pa hanggang Lunes Miss Wina. Kaya ingat-ingat po tayo at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa kalagayan muna ng panahon, inaasahan na ang magiging maulan ang buong long weekend sa ilang bahagi ng bansa. Nako, malungkot ang mga adik sa golf. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil pa rin sa epekto ng habagat na mananatiling aktibo hanggang sa susunod na buwan ng Setyembre. Samantala, isang panibagong low pressure area naman ang pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay weather specialist Bena Estareja, may katamtamang chance na maging bagyo ang LPA na patungo sa direksyon ng Taiwan. At sakaling maging tropical cyclone at pumasok sa PAR, ito ay tatawagin naman sa pangalang Bagyong Pilandok. Bagamat hindi inaasahan na maglalandfall ang weather disturbance, ito ay magpapalakas naman sa habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa bandang Luzon kasama na ang Metro Manila. Kaugnay niyan, sinuspende ng Malacanang ang klase at pasok sa government offices sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat at low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa Memorandum Circular number 132, walang pasok mula kaninang 1:00 ng hapon ngayong araw ng Biyernes dyan po sa Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Hindi naman kabilang sa suspensyon ang mga ahensyang nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Samantala, ipinauubayan naman sa management ng mga pribadong kumpanya ang desisyon sa pagsususpinde ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements sa kanilang mga empleyado. Good news naman sa mga drivers at mga motorista. Namumurong sumalubong sa buwan ng Setyembre ang oil price rollback. Naaabot na po sa halagang 4 na piso sa mga produktong petrolyo. Ayon sa report, posibleng nasa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 na piso kada litro ang ibabawas sa presyo ng diesel. Maaari namang mag-rollback din sa halagang 25 centavos hanggang 75 centavos kada litro naman ng presyo ng gasolina. Habang 3 pesos and 80 centavos ang maaari itapyas naman sa presyo ng gas o kerosene. Batay ang naturang pagtayo sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang merkado,
At maaari pa ito magbago bago matapos ang huling trading ngayong araw ng Biyernes. Una nang tiniyak ng Department of Energy na tuloy-tuloy na ang supply ng sa bansa sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, nanawagan ng tulong ang kapatid ng isang Pilipinong doktor na umano'y nawawala matapos ang malawakang flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Sa social media post ni Chiara Manalo, kinilala niya ang kanyang kapatid na si Dr. Juan Carlos Manalo na huling nakasama ng isang pilgrim group na nagtungo sa Nepal. Ayon kay Chiara, huli nakipag-ugnayan sa kanilang pamilya si Juan noong August 25, isang araw bago tumama ang malawakang pagbaha. Nasa Immigration Office sa Girong, sa bahagi ng Tibet umano ang grupo ni Juan Carlos at pabalik na sana sa India nang mangyari ang trahedya. Humiling naman ng panalangin ng pamilya ni Manalo para sa ligtas na pag-uwi ng kanilang kamag-anak. Una nang kinumpirma ng Philippine Embassy sa New Delhi na may isang Pilipinong kabilang sa mga naiulat na nawawala, ngunit hindi pa ito formal na nakikilala ng embahada. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga otoridad sa Nepal para matukoy ang kalagayan ng nawawalang Pilipino. Samantala, naghihintay pa rin ng kumpirmasyon ang Department of Foreign Affairs mula sa mga otoridad sa Nepal kaugnay ng isang Pilipinong napaulat na nawawala matapos ang malawakang flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, patuloy ang pag-ugnayan ng Philippine Embassy sa New Delhi at Honorary Consulate General sa Kathmandu sa Nepal sa mga lokal na otoridad para matukoy ang kalagayan ng naturang Pilipino at iba pang posibleng apektadong mga Pinoy. Pero sabi mo, doktor, ayan, sinabi na ng kanyang kapatid, patuloy manong nakanda ang makinatawan ng Pilipinas na magbigay naman ng kinakailangang tulong sa Pilipinong posibleng naapektuhan ng kalamidad. Batay sa datos ng DFA, nasa 128 Filipinos ang naninirahan sa bansang Nepal. Samantala, aabot sa 200 personnel ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan dahil sa tinatawag na slot for sale recruitment scheme. Ito ay matapos maaresto sa entrapment operation sa San Fernando City sa Pampanga noong August 24 ang isang BFP personnel dahil sa pagtanggap ng 300,000 pesos mula sa complainant na pinangakuan ng posisyon sa Bureau. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla ng iba pang nagreklamo ay inalok at nagbayad ng mula 100,000 hanggang 800,000 pesos kapalit ng slot sa ilalim ng iligal na paraan. Ayon sa tanggapan ng impormasyon ng kalihim, ang slot for hire recruitment scheme ay nagkakamal ng hindi bababa sa 15 billion pesos kada taon. Kaugnay nito, inalis na sa pwesto ang senior official ng BFP sa Calabarzon dahil sa posibleng pagkakasangkot sa naturang scam. Isinailalim na sa restrictive duty ang Deputy Regional Director for Administration ng Bureau sa naturang rehiyon habang iniimbestigahan sa iskandalo. Magkanong per slot? Inaabot lakay ng 100,000 hanggang 800,000. 800,000? Yes, lakay. Tapos kada taon daw inaabot ng 15 billion pesos. Wow, malaki ba ang sweldo ng mga bumbero natin? At kaya nilang magbigay ng sul na 100,000 hanggang 800,000? Wow! Mukhang may mina, may ginto sa Bureau of Fire. Siguro kung masama sila sa katulad ni dating Pasay City Fire Marshal Paul Pili. Ayan. Tiba-tibal sila sa looting sa mga sunog. Ba nasunog yung Star City, tiba-tiba sila rito. Dami nilang nilut. Samantala, pagsasabay na ng Senado ang pagsasagawa ng budget hearing at impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tanging ang Senate Committee on Finance lamang ang pinayagan na sabay magsagawa ng hearing tungkol sa 7.2 trillion pesos na 2027 proposed national budget. Dahil umaga pa rin ang trial, kasabay na isasagawa nito ang budget deliberation. Kaugnay nito ay nihanda naman ni Senator J.V. Ejercito na siyang chairman ng committee
ang schedule para sa hearing upang maiwasan na magkaroon ng re-enacted budget sa susunod na taon. Nato si Senate President Win Gatchalian. For now is Monday to Wednesday, 3 p.m. onwards. So we will allow the Committee on Finance lang to conduct simultaneous hearings. Eh di so far, umaga pa rin the trial. Umaga pa rin. For now. Unless maging hapon, magiging umaga session, umaga din committee hearings. Yes. Kasi nung binaplat ni Chairman JV yung schedule, tight talaga very tight So nagwo-worry kami baka hindi umabot by end of the year. Ayaw natin magka-re-enacted budget. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Unit Secretary John Vic Rimulya na napapasok na ng international groomers and chatbox ng online first-person shooter game na Roblox. Ayon sa kalihim, nakakakita sila ng extremist conversation sa mga usapan sa laro. Inilarawan ito ng SILG bilang criminal nature at nanghihikayat umano sa teenagers na gumawa ng karahasan. Ayon kay Rimulya, extensive o malawak ang ganitong uri ng komunikasyon sa Roblox na nilalaro ng milyong kabataang Pilipino. Una nang sinabi ng opisyal na na-radicalize sa parehong platform ang grade 8 shooter sa Ateneo de Zamboanga. Ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng kanyang tanggapan ang pagbana sa parehong klase ng mga laro. Raindrops are falling on my head. Samantala, sinibak sa pwesto ang Deputy Regional Director for Administration ng Bureau of Fire sa Calabarzon matapos mapagalamang sangkot ito sa Islat for Sale Scheme. Ito'y kasunod ng pagkakareso sa isang BFP personnel sa isang entrapment sa Pampanga. Nabasa mo na ba ito? Hindi pa iba to. Kung saan nagkamali lang ng kamada. Kung saan ikinanta nito na kasabwat niya ang director sa bentahan ng posisyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, isinailalim na rin ang mataas opisyal sa restricted duty habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinabi ni Rimulya na iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang nasa 200 personnel ng Bureau of Fire, kabilang na ang lahat ng regional director sa buong Pilipinas. Narito si DILG Secretary Rimulya. Ang lahat ng opisyal ng BFP, bukas na kayo ngayon, at umanin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang karir nyo. Ang imbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na kung sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako natitigil hanggang makulong kayo lahat natanggal sa servisyo. Raindrops are falling on. May mina dyan sa Bureau of Fire. Malaking kitaan talaga, ha? Ayan, imbestigahan mo ng malalim, Secretary John Vic. Seems to fit. Samantala lakay, nasawi ang isang 35 years old na nurse matapos mabagsakan ng gumuhong waiting shed sa Sierra Island sa Catbalogan City sa Samar. Kinilala ang biktima na si Kelvin Castro, nurse ng Department of Health na naka-assign sa Catbalogan City Health Office. Batay sa paunang investigasyon, naghihintay sa docking area ang nurse dahil sumama ito sa isang immunization activity sa Barangay Kanhawan, Gote at babalik na sana sa Catbalogan City. Habang nakaupo sa ilalim ng waiting shed, ay biglang gumuho ang bahagi ng estruktura at nadaganan siya ng concrete slab. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang nurse pero idineklara din siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya habang hustisya ang hiling ng kaanak dahil sa umano'y substandard na waiting shed. Kakalungkot naman. Ang kamali ka ng salansan lakay, ha? Gagamitin na ng Philippine National ID para naman sa AIDS at user verification sa larong Roblox. Ito naman ay binalita ni DICT Secretary Henry Aguda matapos sila may pagpulong kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa pamunan ng Roblox Corporation at Meta Executive sa Singapore. Kabilang sa mga tinalakay ang iba't ibang child safety measures, parental control at pagbubura sa mga violenteng content sa mga nabanggit na platform. Kinilala naman ng Meta ang mga inilatag na reforma ng Pilipinas kaugnay ng iba't ibang proteksyon online para sa mga kabataan.
Kabilang sa kanilang pinag-aaralan ang paglilimita sa screen time ng mga bata sa Facebook, lalo sa tuwing oras ng kanilang pasok sa eskwela. May bansang ganyan na Misa Uwina, 2 hours lang yata ang pinapayagan sa mga bata na Screen time. Ayan, maglaro dyan. Screen time ang tawag. Oras na matapos ang Memorandum of Understanding, magtutungo sa Pilipinas ang Meta upang dito pirmahan ang naturang kasunduan. Narito si Secretary Aguda ng DICT. Yung mga hinihingi po natin na reforma, sabi ni Facebook, we hear you, we acknowledge the gaps, and we will do better. Katunying, hindi ko naman sila kinagalitan. Sabi ko nga, this is in the spirit of collaboration and mutual assistance. Para bang help us, help you. Kasi sabi ko nga sa kanila, medyo kailangan yung baguhin yung imahe ng Meta. Sabi naman nila, oo, we acknowledge. Maganda si Meta, maraming nagnenegosyo dyan, maraming nakaka-connect. Pero yung mga content ba na nakakasakit, medyo nakakabastos, hindi totoo, lahat yan, sabi nila, pagsisikapan na po natin. Samantala, nagpaalala ang pambansang pulisya sa lahat ng hanay nito na gawing gender-sensitive ang inilalabas na anti-rape campaign. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat mas maging maingat ang pulisya at sumangguni sa mga stakeholders para sa mahusay at epektibong kampanya. Dagdag pa ng Top Cap, dapat nakatuon ang mga pinopost sa social media sa usapin ng awareness at kung paano mapoprotektahan ang publiko. Nagugat ang pahayag ni Nartates matapos batikusin ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago ang anti-rape posters ng Parañaque City Police Station na inilarawan nito bilang insensitive na uri ng kampanya. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Malacanang tiniyak na tinitignan ng pamahalaan ang lahat ng paraan para matugunan ang problema sa pagbaha. Ako, Mr. President, marami pang dinakaso ang kontraktor. Nagkaayusan na. Saan ang listahan mo, Lakay? Ano ito? 15 yan. Isa pa lang nakasuhan. 2 pa lang mag-asawa. Madiskaya. Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines pinagbantaan daw ang buhay. Kaya bumaliktad sa kanya naunang testimonya na maleta delivery. Ayon naman kay Kakosa, Senator Rodante Marcoleta. Usa ka, Senator Marcoleta, sa Oblo. Samantala, pagtatayo ng water detention facility sa Metro Manila, abay gagayan ba yung sa Japan? Priority ngayon ng DPWH dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan. At Supreme Court binigyan ng 10 araw ang Redicon. At yung R2 company na pag-aari ni Regis Romero, binigyan sila ng 10 days para tumugon sa petisyon laban sa pagpapatigil ng 85 peso wage increase dito sa Metro Manila. At least kumikilos sa Supreme Court. Pilip na yung TRO. Parang man sweldo namin. Kawawa naman kami, Lakay. Samantala, dubious pa yung yung Redicon na yan. Ayan, ito involved sa Ayan, makalokohan Lalaking naliligo sa dagat, nalunod sa Cavite City. Naku. Ingat-ingat po na sa paliligo sa dagat ngayong may habagat. At eto pa malungkot mga kuya mga ating ilang lugar sa buong sa Luzon at Metro Manila. Abay daranas pa rin daw po ng mga pag-ulan. Ayon po sa Pag-asa. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, ingat sa ulan. Aloha. Alas 4:32. Ang oras na yan ay hatid. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula.
Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97%. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. Oras, Miss Wina. 4:41 ng hapon. Bago natin natawagin ang mga reports, congratulations sa parang Vic De Leon Lima. Ayan, successful daw ang kanyang operation na Miss Wina. Ayan. Thanks to God. Operation sa Anong operasyon sa niya? kwan. Ayan, sa mata. Ayan. Akala ko anong operasyon yan eh. Nagpalit daw ng lente. Ayan, malaman na parang Vic, ha? Yan, nagpalit daw ng lente ng microscope. Laki naman nun, boss. Samantala, bago ang ma-report, sandali lamang Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Raymond, standby man ang Milky Rigonan, Tina Nolasco at Noche Cacas. Abay, kahit malakas po ang ulan, umuulan dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, abay, tuloy-tuloy po ang pamigay natin ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Aling Kring Kring? Nabibigyan natin ng panalo ngayon, Miss Wina. Mula sa Caloocan City, Lakay, walang iba kundi si Nanay o si Ate Mergeline Tusi. Wow, Watusi. Magandang hapon po. Caloocan, ayan. Ate Mergeline, magandang hapon kahit umuulan. Magandang hapon po. Malakas ba ang ulan dyan sa inyo, ate?
Malakas po. Ala, ingat po kayo, ha? Pang sopas to, lakay. Pang sopas. Akala O kayo pang goto. gusto ko tuyo. Eto na, tanongin mo si Mergeline. Ate Mergeline, ito na ang aming katanungan para manalo ka ng 500 pesos. Ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyong pinakikinggan? DCRH po. Ang galing-galing tayo ni Ate Mergeline Watusi ng Caloocan City. Congratulations sa ate. Ayan, nanalo ka ng premium. Samantala, bago ang mga reports, abay batiin mo natin ng happy birthday, mga mista, mga kuyang, ha? Baka hindi po niyo nalalaman, hindi niyo pa nababati, ha? Ayan, natawagan niyo, i-text niyo, ha? Ang dating PNP chief ng Philippine National Police, si Kuyang Mista General Rick Marquez, birthday po niya ngayon. Abay, siyempre, binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82 at sa Kagitingan Masonic Lodge. Happy birthday din kay parang Dana Tardesilla. Ayan, binabati ng mga Anito Boys. Binabati na ng Engineer Felix Lumabas, ha? Ayan. Bossing Ed Las ng Sogo. At happy birthday din kay Susan Rodriguez, Finel Castillo Urbano. At si Kuyang Attorney J. Perrucho ng Agatep Masonic Class number 341. Abay, naragsak ka pa ng kasakay mo, Kabsat Attorney Apogado J. At si Assistant Secretary Hil Turalba ng NBP. Binabati ni Eric Dastas. At happy birthday pa kay Engineer Isaac Bong David mula kay Noble Ruel Nicolas. Happy birthday. Alaba tayo dyan. Sarap uminom ngayon. Ayun, maulan lakay. Yes, sarap ng uminom ngayon ng mainit na kape. Ayan. Nilagyan ng isang kutsarita ng emperador. Ayun, sarap. Eto na, hatawin na natin ang mga report sa Miss Tina mula sa Malacanang. Tiniyak na tinitignan ng pamahalaan ang lahat ng paraan para masolusyonan ang problema ng pagbaha. Ang tagal na yan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay na hindi umano isinasara ng administrasyon ang patungkol sa pagkakaroon ng nationwide master plan sa paglalatag ng solusyon kontra baha. Pahayag ito ng Malacanang matapos maungkal sa budget hearing sa Kamara ang National Flood Control Master Plan, bagay na kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, kasama pa rin naman sa mga pinag-aaralan ng administrasyon ang master plan. Pero habang wala pa ito, tinitingnan na rin ang iba pang mga paraan na maaaring gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha. Kasama na niya rito ang Major River Basin Plan na nahigitang akma sa topografiya ng Pilipinas. Tiniyak Castro na lahat ng plano na pwedeng gamitin para maibsan kung hindi man lubusang mapigilan ang baha ay gagamitin ng sabay-sabay. Hanggang natin si Yusef. Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So, lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, ay pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Ayan, hindi ko natatanungin kung anong schedule ng presidente kasi sabi mo private meeting. Report mula sa Senado, Miss Wina. Sa Senado naman lakay, Sergeant Orly Goteza pinagbantaan ng buhay kaya't bumaliktad sa kanyang naunang testimonya na maleta delivery. Ayon yan kay Senator Rodante Marcoleta. Ang buong detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Napilitan lamang si retired Master Sergeant Orly Gutesa na bumaligtad at baguhin ang kanyang naunang testimonya na nag-deliver siya ng maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang paniniwala ni Senator Dante Marcoleta matapos lumabas si Gutesa at ituro sila ni dating Congressman Mike Defensor na nag-udyok sa kanya upang
Actually, sabi ni sa kanyang nangyari ay mataas pa rin ang kanyang respeto kay Gutesa. Dahil nung una ito dumating sa Blue Ribbon Committee ay nakita na niya ang kanyang tapang at buo ang kwento. Nagbago lang ang lahat ng inipit siya at ng kanyang pamilya. Itinanggi ni Marcoleta na siya ang nagturo kay Gutesa sa kanyang testimonya dahil hindi mo na niya ito kilala. Para sa senador, sa kabila na nangyari kay Gutesa ay dapat na rin magkaisa ang lahat upang mapanagot ang mga nagsamantala sa kaban ng bayan sa flood control scam. Si Marcoleta ay nakakulong sa BJMP jail at ang kanyang staff umano ang administrator ng kanyang Facebook account kung saan lumabas ang kanyang pahayag. Ito si RH20. Raymond. Yes, Mayor. Anong karamdaman ni Senator Loren Legarda at sabi mukhang seryoso at extended yung kanyang medical leave? Ayaw i-detalye, Mayor, ni Senate President Sherwin Gatchalian dahil sabi niya alam naman daw niya. Pero hindi na kailangan i-detalye at mismong si Senator Loren Legarda ay nakiusap din sa ating mga kasamahan sa Senate media na huwag daw mag-focus sa kanyang storya dahil mas maraming bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa kayo. Okay, get well soon, Senator Loren. Ito si RH20, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagtatayo ng water detention facility sa Metro Manila, ito ay parang sa Japan naman ng Milky. Priority daw ngayon ng DPWH sa harap ng mga sunod-sunod na pag-ulan, pagbaha. Arrest number 12 man ng Milky Regional. Please come in, Milky. Lakay at Wina, prioridad ng Department of Public Works and Highways ang pagkakaroon ng water detention facility sa Metro Manila at ibang mga lugar sa bansa. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon nang sumalang sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget ng DPWH. Una rito isinulong ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque na matutukan at mapondohan sana ang mga water detention facilities. Ang kay Yamsuan, kailangan na nabanggit na pasilidad na tamang imbakan ng tubig ulan at makatutulong sa banta ng baha sa mga mabababang lugar. Ayon kay Dizon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-atas na gawing prioridad ang water detention facilities. Paliwanag ni Dizon, kahit merong dredging operations, barado pa rin ang mga ito dahil bukod sa mababaw ay tambak pa ng mga basura. Ang hamon lamang ang kay Dizon ang mga right-of-way para sa water detention facilities, lalo na sa Metro Manila na masikip na at mahirap nang mag-construct. Anya, ilan sa solusyon ay paggamit naman ng mga open spaces, mga parke, golf course at iba pa. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Regunan. Samantala, Supreme Court binigyan ng 10 araw ang Redicon at iba pang respondents para tumugon sa petisyon laban sa pagpapatigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, Lakay, inatasan ng Supreme Court en banc ang ilang kumpanya na magsumite ng kanilang komento kaugnay nga ng petisyong inihain sa SC na naglalayong ipatupad ang naunsyaming 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Kaugnay nito, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema ang mga respondents mula sa pagtanggap ng abiso. Kabilang sa mga ito ang Redicon Trading and Construction Corporation, R2 Builders Incorporated, Alliance of the Philippine Fishing Federation, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Wages and Productivity Commission. Nagugat ang hakbang matapos maglabas ang Pasig City RTC ng status quo anti-order, temporary restraining order at writ of preliminary injunction na pumipigil sa pagpapatupad ng nasabing wage hike. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para shortcut, di ba? I-lift na lang yung TRO ni Judge sa Manungsong. Ayan. Ibigay na yan. Oo. Samantala, sandali lamang Noche Kakas. Patuloy po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at PNP at NDRRMC para hanapin po ang nawalang pasahero ng motor bangka na tumaob kahapon
Diyan sa may lake, sa may San Marcelino, Zambales. Bata sa latest report, 6 ang namatay. Naku, Diyos ko. Kabilang 3 minor de edad. Habang 4 naman ang nailigtas. Ayon sa Philippine Coast Guard, pauwi na ang mga pasero matapos kumuha ng gamot. Naku. At bakuna sa isang community health center nang salubungin sila ng malakas na hangin. At ang malakas na alon kaya ang kanilang sinasakyang bangka ay tumaob. 13 ang kabuang sakay ng nasabing motor bangka na mula sa Sitio Lumibaw sa may San Marcelino, Zambales. At sa isa pang balita, ayan, lalaking naliligo naman sa dagat, nalunod sa Cavite City. Sino siya? Noche Kakas, please come in. Buenas tardes Lakay at Wena Pearl. Nalunod ang isang lalaki sa dagat sa Barangay 8, Dalahican, Cavite City. Ayon sa salaysay ng lola ng biktima, naligo sa dagat ang kanyang apo kasama ang 2 pinsan. Pumunta umano sa malalim na parte ng dagat ang kanyang apo para lumangoy, ngunit bigla umanong nawala. Humingi sila ng tulong sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard para hanapin. Natagpuan ang katawan ng biktima ang si alias Phil, ngunit wala ng buhay sa seawaters ng Baruroy. Wala namang nakita Lakay at Miss Wena Pearl ang mga otoridad ng senyales ng foul play, ngunit isinailalim pa rin sa autopsy ang katawan ng biktima. Samantala Lakay, Musta ang panahon dyan sa lugar mo, bandang South Noche? Umuulan ng basa dito Lakay. Basa pa rin na ulan dyan. Oo, dito sa kaya pinag-iingat, matraffic ngayon Lakay, Friday, matraffic. Ako, pati EDSA. Yung southbound daw, maputol lang kita, yung southbound, ayan si Miss Missy, ayan si Thea Pecha Corpus. Pecha Corpus, may ginagawa pala dyan sa ibabaw ng Magallanes, kaya matraffic southbound. Pati northbound Lakay, matraffic din. At baging itong C5 Road, yung papuntang Taguig, ay matraffic din dito pa lamang sa may area ng elevated U-turn dito sa may Kalayaan Avenue, ay matraffic na. Itong Kalayaan Avenue naman, papuntang EDSA, matraffic din Lakay yung southbound lane. Kaya sa mga motorista, good luck sa inyong biyahe. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Magbaon na maraming pasensya. Maraming salamat, Noche Kakas. Sa iba pa nating balita Lakay, natagpuan matapos ang 3 oras ang bangkay ng isang 25 years old na babae na una nang na-report na missing sa isang sunog sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ayon kay Barangay Administrator Augusto Casillan, unang naiulat na nawawala ang biktima matapos sumano itong tumalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang nasusunog na bahay. Ayon naman sa kasintahan ng biktima, bumalik pa umano ito sa loob ng bahay at mula noon ay hindi na nila nakita o nakontak ang biktima. Tinatayang nasa 10 bahay ang naabo at mahigit 20 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab kaninang umaga. Sa ngayon patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na posible umanong nagmula sa lumang electrical wiring sa lugar. Ba't kasi bumalik pa? Samantala, 5 kandidato ang maglalaban-laban sa pwestong iniwan ng pinatalsik na Congressman Kiko Barsaga dyan sa ika-4 na distrito ng Cavite sa may Dasmariñas City bukas. Bukas na, ha? Ang 5 magtutunggali sa pagka-kongresista sa iniwang posisyon ni Kiko Barsaga ay kasama ang kanyang nanay, si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barsaga. At makalaban niya sina Rex Mangubat, Marvin Dupalag, Leysander Suerte, akala ko Suerte, Leysander Ordeñez, at isang Jacinto Frani Jr. Ayon sa Comelec, dahil sa eleksyong isasagawa bukas, 29 na Agosto, abay simulan ay bawal na ang alak, pagbebenta ng alak, pag-inom, pagbili, ayan. At ipinagbabawal na rin ang mga pangampanya kasama na ang pamahagi o pagtanggap ng pagkain, inumin at iba pang mga bagay na may halaga.
Samantala, balita mula sa abroad, Miss Wina mula sa Nepal. Bilang ng mga nasawi sa nangyaring flash flood at mudslide sa Nepal, umakyat na sa mahigit 380 katao at isang Pinoy nga dyan, kabilang ang nawawala. Ang buong detalye sa report ni James Galange. James? Iniulat naman ng mga otoridad sa Nepal na kasalukuyang pumalo na sa mahigit 380 katao ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring flash flood at mudslide. Habang aabot naman sa 1,000 ang nawawalang individual, naanalay malaki ang posibilidad na karamihan sa mga ito'y natabunan na ng putik, bunsod ang hindi inaasahang lakas ng baha. Unang kinumpirma na Malacanang na walang Pilipinong nadamay sa nangyaring sakuna, ngunit kagabi lang ay naglabas ng listahan ng Nepal Tourism Board ukol sa mga turistang nawawala kung saan kabilang na ang isang Pinoy. Ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung latest report kanina, abot na yata ng 400 sa CNN ba, sa Al Jazeera. Samantala sa balitang sports, sa Gilas, Pilipinas, makakaharap ang Jordan para sa 4th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Roster ng Pilipinas na sasabak sa Asian Games, inanunsyon na. Mili Bora sa detalye. Mili, take it away. Mahalagang laban ang haharapin ng Pilipinas at Gilas Pilipinas habang magpapatuloy ang kanilang mga kampanya sa mga pangunahing international tournaments sa Asia. Haharap ang Gilas Pilipinas sa isang mahalagang laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Magsisimula ngayong araw ng Biyernes. Makakalaban ng Pilipinas ang Jordan sa pagbubukas ng second round, bitbit ang 2-4 win-loss record mula sa unang yugto. Kailangan ng Gilas ng malakas na simula sa second round upang mapalakas ang pagkakataon nitong makapasok sa FIBA World Cup sa ika-4 na magkakasunod na edisyon. Wala si Justin Brownlee sa koponan habang nagre-recover mula sa injury, kaya all-Filipino lineup ang sasabak laban sa Jordan. Kasama sa roster si Kai Soto na nagbalik sa national team matapos ang halos 2 taong pagkawala. Kasama sina Justin Baltazar, AJ Edu, Juan Gomez Del Llano, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Troy Rosario, Scotty Thompson, Carl Tamayo, at CJ Perez. Ayon sa report, mahalaga ang pagbabalik ni Soto sa Gilas, lalo na sa frontcourt kasama si Edu at veteran bigman Junmar Fajardo. Ayon kay head coach Tim Cone, malaking dagdag sa lineup ang kombinasyon ni Soto at Edu dahil sa kanilang size at versatility. May option din ng Gilas na gamitin ang dalawa bilang forwards, depende sa matchup at sa kailangan ng koponan sa bawat laro. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. Bago ang showbiz ni Angelica Cosme, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang aligasyon na sila ay nangangamkam ng lupa sa sakop ng Laguna Lake. Hala? Sa kanyang FB Live, sinabi ni Cayetano na baliktad ang akusasyon dahil ang ginagawa daw nila na sa city government ng Taguig ay ideklarang public land upang hindi mabahayan ng mga illegal settlers. Pati na rin ang mga pribadong individual at kumpanya na nangamkam daw ng lupa sa bahagi ng Laguna Lake. Naku, tagal na natin binalita ito eh. Sa katunayan, sabi ni Cayetano, marami ng pribadong individual ang may lupa sa lugar. Gaya na isang lugar na humigit na 1,000 hectares. Wow, haba nito, laki. Kung saan itinayo mano ang C6 upang hindi gumo ang lugar at maaaring magamit ng publiko. Sabi ni Cayetano na misinformed daw ang mga nag-akusa sa kanila ng land grabbing. Wala siyang pinangalanan, ngunit si Senator Panfilo Ping Lacson ang nag-anunsyo na ipinadala na nito sa Office of the Ombudsman ang mga dokumentong kanilang nakalapinggil naman sa sinasabing illegal reclamation o pangangam ng lupa sa Laguna Lake, sakop daw ng Taguig. Ng dalawa at di pa rin matapos-tapos. Showbiz, Miss Wina. Sa showbiz natin, Lakay, fan ka ba ni Bruno Mars, Lakay? Ay, noon, pero nagbago isip ko. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Abay, nung magpunta kami sa Macau, sabi ng ating mga kababayang Pinoy sa Macau, naku, boss, sabi niya, kawawa naman itong si kababayan nating si Bruno Mars. Bakit? Nag-concert dito, ilang araw nag-concert dito.
Tapos yung bayad niya sa concert, pinatalo lang sa casino. Ay, yun lang. Para itong si Pujalte. Ayan, casino boy din pala ito. Aayain pa naman sana Gambling kita man. Lakay. Oo. Kasi dadalhin daw sa Pinas next year ang The Romantic Tour Ganun ni ba? Bruno Mars. Oo, Yan. edi kung, Manonood tayo, Lakay. Kung presyong Ilocano Antigua dyan, panoorin natin. Ang buong detalye sa report ni Angelica Cosme. Angelica? Good news, hooligans! Dahil magbabalik Pinas next year si Bruno Mars. Ang Phil-Am singer dadalhin ang The Romantic Tour sa May 15 and 16 sa Philippine Arena sa Bulacan. Special guest ng Risk It All hitmaker si Anderson .Paak. Kung matatandaan, June 2023 nang huling nag-perform sa bansa ang Grammy-winning artist. Samantala, kung si Bruno next year, ang Sanay Manila concert naman ng American singer-rapper na si Post Malone next month ay postponed. Ito ang inanunsyo ng Live Nation Philippines. Hindi na idinatalye kung ano ang rason ng naturang postponement sa concert na sana'y gaganapin sa September 29, ngunit tiniyak ng local concert promoter na makakatanggap ng full refund ang mga nakabili na ng ticket. 2023 pa nang huling nag-concert sa Pinas si Post Malone bilang bahagi naman ng kanyang If You All Weren't Here, I'd Be Crying World Tour. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Ayan, panoorin natin, ha? Ayan, kaya ba may gustong akong kanta ni Bruno Mars sa Lakay? Misawina, ha? Ano? Ikaw, anong gusto mong kanta ni Bruno Mars? Ako yung The Lazy Song, Lakay. The Lazy Song. Ikaw, ano ang paborito yung mo? favorite kong kanta ni Bruno Mars, yung My Pledge of Love. Iba yun, no? Iba yun mo. Hindi siya kumanta nun. Hindi ba siya kumanta yun? Di yung isang kinanta niya, Fräulein. Ayan. Hindi rin siya kumanta nun, boss. Napagkahalataan tayo dyan. Ayan, bossing Enrique Razon, ha? Pwede ba huwag papasukin sa Sulerian pagka andito, ha? Pagkatapos ng concert, ha? Baka yung kitain dito, i-casino na, patalo lang yan. Kawawa naman siya. Ay, nako. Pero galing talaga Bruno Mars, ha? Maganda talaga, bosses, boss. Galing-galing yan, ha? Pogi pa, ayan. Kamukha mo, boss. Lamang siya ng 10 paligo. Ay, Monday na tayo, darling. Ayan. Monday na. Holiday pala, Kay. Oo nga pala. Alam mo din sa atin, maski holiday, may pasok tayo, ha? At yan, nakaba natin, sabi nga pala ating business correspondent, nakalungkot naman, Mr. Michael Ismaygay Ninong. Sadsad na sadsad ang piso natin. Akala ko, biro-biro ko lang yung aabot ng 62. Umabot na nga. Lampas pa. Nagsara po ang palitan sa dollar ngayon, mga kuyang mga ating, sa halagang 62 pesos and 25 centavos per dollar. Naku, grabe. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Pechocorpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Ingat-ingat. Ayan, umuulan pa rin po ng basa at matraffic. Konting pasensya, haba ng pasensya, ha? At bago kayo bumiyahe, ha? Jumingel muna, ha? Ayan. Baka maihi kayo. Mahirap yun. Mahirap ang pumutok ang pantog. Ay, naka talaga buhay-buhay. Ingat, stay safe. Ayan. Oo nga pa, long weekend. Dahil Lunes ay holiday. Susunod na ang palatuntunan ng balansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Ay, Miss Kay, magandang hapon sa mga department taga DFA. Ay, Secretary Maria Teresa Lazaro. Ayan. Sana po ay aksyonan niyo po yung problema sa Portugal. Ayaw tumulong ang Philippine Embassy, si Ambassador Cortez, sa isang Pinay na biktima ng domestic violence. Galaw-galaw din po tayo. Ayan, supportahan nyo at tulungan nyo ang mga nasa sadlak natin mga kababayan dyan sa abroad. Lunes ng darling. Bye-bye. Oras ganap na 5:06. Ang oras ay hatid. Ngayong 27 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay.
iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil